message ay ang awit 98 verses 1 to 6. Si Yahweh ang hari ng buong mundo. Kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat mga ginawa niya ay kakahangahangang tunay. 2. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad na tagumpay. 2. Ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin na naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. 3. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahayag. Magkaingay na may galak lahat ng nasa daigdig. Si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa sali ng mga lira kayong lahat ay umawit, at si Yahweh ay purihin sa ating mga tugtugin. 6. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ni Yahweh ang ating hari. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng ating salita. Tayo po'y sandaling tumungo at manalangin. Panginoon Diyos na aming makapangyarihan, lubos po kami nagpapasalamat sa araw na ito na muli na iyong ginawa. Kung kami po ay sama-samang sumamba sa iyo sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagpapala at magiging kami po ay nagkasala sa iyo, di karapat-dapat sa mga pagpapalang ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan at kalusugan na inyong pinagkakaloob sa bawat isa, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga salang nagawa, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Panginoon, dinadalangin po namin na patnubayan niyo kami at gabayan, Panginoon, sa aming gawain sa umagang ito. Naway, Panginoon, mabigyan ng kapurihan namin, luwalhati ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng aming programa, Panginoon. Muli, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at karangalan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen po. Sige po, minsan pa po, palakpakan po natin ng Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Hallelujah! Naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin ay dumako sa iglesyang ito sapagkat tayo ay tagumpay. Amen? Ang ating Diyos ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Lahat ng may lakas, lahat ng may buhay sa umagang ito, papurihan natin ang Panginoon. Let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah! Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, and all the earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, and the whole world praise Him. From the rising of the sun From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth praise Him.
Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, and everything that has breath, praise the Lord forever. And everything in my soul, praise the Lord. And everything that has breath, praise the Lord forever. And everything in my soul, praise the Lord. 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 Lord, karapat-dapat ang papuri at pagsamba sa inyong ng inyong mga anak, Panginoon. Dahil kayo ay Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Patuloy po tayo magdiriwang sa kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! God is awesome in this place. We're in this house of the great King. We've come together now to worship Him. This house is built on Christ the rock. Cannot be shaken. Cannot be shaken. God is awesome in this place. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here, full of miracles. Set the captives free, make the broken whole. God is awesome.
kamangha-mangha. Amen? Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Lord Jesus, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon. Nagpupuri ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, sapagkat tunay nga po na kayo ay Diyos na napakabuti sa amin, Panginoon. Kayo ay Diyos na buhay, Panginoon. Kayo ang Diyos, Panginoon, na patuloy nga po na nagbibigay kalakasan sa amin sa mga panahon na kami ay nanghihina, Panginoon. Maraming salamat sapagkat kahit kailan, Panginoon, hindi niyo po kami iniwan, ni hindi niyo kami pinabayaan, Panginoon. Maraming salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord Jesus. May this be our prayer for the Lord this morning. Savior of my soul, I can find in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light and fills my days. You leads me in your ways. Forever I'll surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. And I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light and fills my days. You leads me in your ways. Forever I'll surrender all to you. And I live to worship you. And my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious
you for your mercy, Lord. Thank you for your grace, Panginoon. Kahit kami man, Panginoon, ay madapa, Panginoon, kami ay magpapatuloy lamang sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Karapat-dapat ka, Panginoong, tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat ng inyong mga anak. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Worship you, Lord God. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing would ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Hallelujah. We continually worship you, Lord Jesus, in spirit and in truth. Maraming salamat, Lord, sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay pinili nyo, Panginoon, upang maging anak nyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil kahit kailan, Panginoon, hindi po kayo nagbago sa amin, Panginoon. May mga pagkakataon na kami po ay nanghihina, Panginoon, napapagod, subalit ang inyong kalakasan, Panginoon. Ang joy namin, Panginoon, ang nagsisilbing kalakasan namin, Panginoon. We continually worship you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Worship you, Lord Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of the life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my
Hallelujah! Worship you, Lord God. Binabalik namin lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tangi at makapangyarihang pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Purihin po, Panginoon. Tunay po na marapat na purihin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos, ng kanyang mga anak na binili ng kanyang banal na dugo. Hindi po natin alam kung gaano ka precious of the blood of Christ. Pero ito po ay natigis para sa ating mga makasalanan. Salamat sa Panginoon sa katotohanan ito. Sa pakabuti ng Diyos. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon na ating tagapagligtas at Diyos ng ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tunay po ng Diyos ay sumasa atin at kapiling natin, kasama natin ang presensya ng Diyos sa ating pagsamba. Siya po ay nalulugod, siya po ay naitataas at naluluwalhati. Sapagkat ito po ang layunin natin bilang mga mananampalataya sa ating pagdako sa lugar na ito na kung saan tayo po ay sama-samang sumasamba sa ating Panginoon. Tunay na po na siya ay dakila sa lahat. Amen. So muli po, magandang umaga po sa bawat isa. At ito po ang pangalawang linggo ng ating pong pag-aaral tungkol po sa magandang balita ayon kay Juan. Ang sermon series po natin for this whole year ay kukunin po natin sa Aklat ni Juan. At hihimay-himayin po natin ang katotohanan ng salita na ito ng Panginoon. Kung saan po ay naaral natin last week na siya po ay ang salita na naging Diyos, ang salita na nagkatawang tao, ang salita na nakasama natin. Ano po? Jesus, the divine word that became flesh. Na nakapiling ng mga naunang apostol sa panahon na siya ay pumarito upang makapiling ng mga tao. At bilang isang Diyos na nagkatawang tao, tulad po ng ating inawit na siya po ay nagpakumbaba, He humbled Himself and became man. Pero dito sa ating pag-aaral sa Aklat ni Juan ay ipinapakita natin yung kanya pong pagka-Diyos. Na po. Yung pong katotohanan na si Jesucristo ay hindi po tao lamang, kundi siya po ay tunay na Diyos at tunay na tao. He is fully God and fully man. At napakahalaga po yon sa pag-aaral natin. Lalo na sa ating mga mananampalataya na tayo ay nakakaalam ng katotohanan ito. No? Sapagkat hindi tayo lamang naligtas ng isang tao, kundi naligtas po tayo sa pamamagitan ng Diyos. At yun po ay divine work of God. Because He is our Savior na sinabi nga po noon sa mga Old Testament, He will save us, He is our Savior, He will be with us. Sabi sa Isaiah, ipapanganak ang batang ang sanggol na ito na mula sa lahi ng Israel, sa Judah, at isisilang sa Bethlehem, na siya po ay sasambahin ng lahat ng tao. Amen? So yun po ay pinakita natin na ang dapat lamang sambahin ay ang Panginoong Jesucristo. Dahil hindi po siya ay tao, kundi siya ay Diyos. At ang pagsamba ay iniuukol lamang natin sa Diyos at hindi po sa tao, no? Hindi sa rebulto o anumang mga bagay, kundi we ascribe, sabi nga natin, we ascribe our praise, we ascribe glory to the only one God and only true God, no? Na nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo. So bago po tayo magpalawig, ang ating pong study series on the Gospel of John, ay una nga po ay pinag-aralan natin yung chapter 1,
mula verse 1 hanggang verse 5. Ngayon po ay itutuloy natin ang pag-aaral natin sa John chapter 1 verse 6 hanggang 13. Yan po. At ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay Jesus, the divine light, napakalagay nga po anak, Jesus, the divine light of men. Ayan. So, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa tatalakay natin na ito o sa pag-aaral natin na ito. So, si John po ang sumulat ng aklat na ito, no? Ang Gospel of John. Ito po ay sinabi nga natin na aklat na kung saan po tinatalakay ang pagka-Diyos ni Jesucristo. O may mga nagsasabi na mga scholar at in authority na ito daw po aklat na ito yung tinatawag na Holy of Holies o yung kabanal-banalan dako. Kung saan po kasi dito ipinakikilala ni Juan, ni Apostle Juan, ang Panginoong Jesucristo, no? Hindi lamang bilang tao, kundi bilang Diyos. So ito pong pag-aaral natin na ito, nakita natin na siya po ay hindi lamang salita na nagkatawang tao, kundi siya rin po ay pinagmulan ng buhay, no? He is also the source of life, no? Pinagmulan ng buhay. At ngayon nga po pag-aaralan natin na siya mismo ang liwanag o tanglaw ng mga tao, no po? He is the light of men. He is the light of men that came from God, no po? Dahil siya po ay merong buhay na walang hanggan, nasa sa kanya po ito. At ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya ay nabuhay. Ano po? At sa pamamagitan niya, ito ay na-create o nalikha. No? Siya po ay ilaw because siya po ang tunay na nagbigay liwanag sa lahat po ng tao in the spiritual realm. Ano po? Kasi po, sabi nga noon ni Isaiah na sa pagdating ng tagapagligtas ay nasa kadiliman ng tao. No? Nasa kadiliman ng tao. Nung panahon na 400 years wala po pangungusap ang Panginoon sa mga Israelita, siya po ay nanahimik. So yung panahon na yon ay sinasabi rin na nasa panahon ng kadiliman dahil wala nga pong salita mula sa Diyos. Pero lo and behold, sa isang pagkapangyayari, dumating ang liwanag na ito. Ano po? Sa katotohanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po doon sa verse 4, wala po dyan ano yung kalambutan. Basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi po sa verse 4, nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So yung pong buhay at ilaw ay hindi po nagkakalayo. Kapag ikaw ay may buhay, meron kang liwanag. No po? Kasi kaya nga sabi, parang wala ka namang kabuhay-buhay, Brad. Parang tamad-tamad mo, parang lugo-lugo ka. Kaya yun ang lagi sinasabi, parang ang dilim-dilim ng buhay mo, di ba? No? So, kumbaga magka-relasyon yan. Yung ilaw o yung buhay ay karelasyon ng ilaw. Kasi po ang buhay, ang Panginoong Jesucristo na dumating, siya ang buhay at siya rin ang nagliwanag sa buhay ng mga tao. So, yun po ang tema ng sinulat na ito ni Juan. Sa chapter 1 pa lang po yan, ano? Sorry So siya po ang ilaw na sinabi dito, the life was the light of men. At ilang beses po itong binanggit sa mga talatang ito na ating pag-aaralan. Sabi nga po ang ilaw na ito po ay parang sa tingin natin, di ba pagka tayo po ay nasa isang kwarto at nagbukas tayo ng ilaw, bigla pong nagliliwanag ang lahat, di ba? At yung mata natin ay nabubuksan at nakikita natin ang lahat ng bagay sa paligid natin. Ano po? Yun po yung tinatawag na terminong static o yung hindi gumagalaw na object o bagay. Yung pong ilaw kasi it-travel, sabi nga doon sa pag-aaral ng mga scientifico, hindi ko masukat ito Sabi kasi doon 186 1,000 miles. Kung kilometro po, nasa 240 kilometers. 1,000 pala, 240,000 kilometers. Ang bilis. Imagine nyo po yun, no? Diba? Yung blink of an eye, mabagal pa Pero yung ilaw, pag it travels 240 kilometers, 1,000 kilometers per second.
Ganun katindi po ang ilaw. Ganun po ang liwanag ay ganun mag-travel. Ngayon, ang ipinapakita lamang dito na itong ilaw na ito'y energy. No? Para medyo makita natin na itong ilaw ay ito'y isang energy na nagta-travel ng ganoong kabilis. No? Per second ay 100, wala pa tayong nakita eroplano na lumipad ng ganong kabilis. Kahit rocket, walang lumipad ng ganong kabilis. Kaya nga po ang tawag nila doon sa pag-travel natin sa isang star light years. Imagine nyo yun, light years. Sobrang bilis na kahit liwanag hindi kayang habulin ng bilis na yon. No? So ganun po yung sinasabi dito para magkaroon tayo ng konting background about sa light o ilaw. Imagine nyo po, kung ito ay pinapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo, no? Yung buhay at ilaw ay magkasama at kay Kristo may buhay at may liwanag. Ibig sabihin, in an instantaneous, nagbibigay liwanag sa atin niya, sa espiritu natin, ang kanyang mga salita. Because He is also the Word of God. So, yun po yung tema nito o yung pinapakita rito ni Apostol Juan na kung saan po, kung i-imagine natin, in the spiritual realm po, ito pong light na ito, ang Panginoong Kristo, ay kapag ka ito po'y nagliwanag sa ating buhay, para bang para bang alam niyo si Cupido, tinamaan ka ng Cupido, sabing gano'n, ito po masigit pa. Yung liwanag na ito, nagbibigay liwanag sa iyo to. At kapag ka natamaan ka ng salita ng Diyos, ng Hesukristo, na ka ng banal na Espiritu, talagang napakabilis po na nagbubukas ito ng ating kaisipan at yung ating mga mata sa spiritual na katotohanan ng salita ng Diyos. Ito po ay nililiwanagan ang lahat ng bagay. Kaya nung siya ay dumating dito, yung pong nabanggit ko nung Christmas yun, yung tinatawag na Shekinah glory. Na po, minsan ipinakita yung Shekinah glory na kung saan po yung star, yun yung Shekinah glory ng Panginoon na nagliwanag doon sa sabsaban na sinasabi. Yun po yung sinasabi dito, nagbigay liwanag sa mundong madilim. So ito po ay walang pinagmulang liwanag kundi sa Panginoong Hesukristo lamang. Siya lamang po kasi ang totoong liwanag, sa totoong salita at ang totoong buhay. At sa Kanya, sa pamamagitan niya ay nagsalita ang ating Panginoong Diyos. So lahat po ng bagay sa realidad o sa spiritual reality, ito po ay nagbigay liwanag sa lahat ng tao sa mundong ito nung siya ay ipinanganak o isinilang kasama natin at ng naunang mga apostol. So kapag walang ang liwanag sa atin, ang sabi nga nung sa 1, mapag-aaralan din natin yan, if Christ is not with us, then we are in darkness. Dahil kapag nasa atin ang Panginoong Kristo, tayo ngayon ay may liwanag. No? Hindi po ito ibang liwanag, kundi liwanag na galing kay Kristo. Pero kung wala si Kristo, madilim ang buhay at tiyak na hindi siya maliliwanagan sa kanyang buhay spiritual. He will still be in darkness. So yun po. Sabi nga kung wala si Kristo, madilim. No po? Kasi kung walang liwanag, madilim. Tama po ba? Kung walang liwanag, madilim. Di ba? Pero pagka may liwanag, lahat ng kadiliman ay nawawala. Amen? Ang liwanag ba ay sumasa atin? Amen. Yan. So maliwanag po yan. Maliwanag po na ang liwanag ay sumasa atin. So wala na tayong amount of trace of darkness, sabing ganon. Wala na po ang darkness sa atin sapagkat sabi nga ni Apostol Pablo, tayo ay namumuhay na, Apostol Juan, tayo ay nasa liwanag na. So the light of Christ ay nagliliwanag sa atin at ipinapahayag nito yung pong mga katotohanan na patungkol sa kanyang mga salita. Pinapakita rito yung kanyang pagiging isang tagapagligtas dito sa ating pag-aaralan at ipapakita rin dito yung pong pagiging makasalanan natin, yung pagiging mananampalataya natin na tayo ngayon ay nasa liwanag, nung araw ay nasa kadiliman, at ipapakita rin natin dito yung pong kalikasan ng Diyos, no, sa kanyang paglikha sa atin. Amen, amen. So tayo po ay narito ngayon para maliwanagan ng salita ng Diyos.
makikita natin ang katotohanan na ito. Hindi lamang po ito sa katotohanan ng ating pamumuhay, kundi sa katotohanan ng ating paglilingkod sa Panginoon. Dito po kasi sa unang bahagi nito, meron po tayong 5 fundamental or foundational realities. Pakilagay po. Understanding the 5 foundational realities of the light of Christ. Meron pong 5 bahagi dito. Sa maikling talatang ito, sa verse 6 to 13, may 5 bagay tayo makikita na magbibigay liwanag sa atin na ipinakita dito ng ating Panginoon. Ito po ay ayon kay John. Ayon kay John na sumulat nito. Kasi po mababanggit dito, meron ding John na tinatawag na John the Baptist, na tinawag na ngayon natin Juan Bautista. Hindi niya po apelyido yon, kundi nabansagan siyang Juan na nagbabautismo, John the Baptist, kasi po siya po yung ginamit ng Diyos para bautismohan ng mga tao tungo sa pagbabago ng buhay, tungo sa pagtalikod sa kasalanan. Yun po yung si John. So tingnan natin ang unang bahagi po nito. Yung the light of Jesus illuminates the true nature of ministry. Nakikita po natin yan, verse 6 to 8. So, the light of Jesus illuminates the true nature of ministry. So, yung po liwanag ni Jesucristo, nagpapahayag ito o nagpabibigay liwanag sa totoong kalikasan ng ministeryo na kinabibilangan natin. Tayo na mga mananampalataya, kami na mga pastor, mga naghahayag na salita ng Diyos, ito po ang katotohanan ng sinasabi ni Apostol Juan sa pamamagitan ni John the Baptist. Tingnan po natin yung mga talata. Kung meron kayong Biblia, o sundan nyo na po dito. Ang sabi po sa verse 6 to 8, ayan, wala na po ba yung verse? Wala. Hindi na isulat ng anak ko. So, sige po. Excuse me. Ayan, pakilagay na lang po. Sa kahit Tagalog o ESB o kanon pa. Para masundan. Pero kung wala po, habang tinitingnan kinukuha ni Pastor Maki, ang sabi po doon sa verse 6, isinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Ayan, yan lang po muna. Isinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Doon po sa verse 1 hanggang 5, ang pinag-usapan natin dito ay si Jesucristo, ang kanyang pagiging Diyos, the uncreated being na tinatawag natin, who is also the creator. Mula pa nung pasimula ay naroon na kasama ng pag-create ng lahat ng bagay o co-creator sa lahat ng bagay, at siya rin po ay self-existence dahil wala pong lumikha sa kanya, kundi siya po ay nagpapatunay na Diyos. So dito, ngayon, ang pag-uusapan natin, yung tao na idinidescribe ni Juan. Hindi, si Juan, Apostol Juan po ito, ang dinidescribe niya ay hindi si Juan na siya, kundi si Juan na the Baptizer. Yan. Si John the Baptizer. Isang taong nangangalang Juan. Ayan. Sabi ko nga kanina, sino ba si Juan? Siya nga po pala ay anak ni Elizabeth, na pinsan sila ni Jesus, na siya po yung sinabi sa Isaiah at mga iba pang mga inuhula ng mga propeta na maghahanda ng daan ng tagapagligtas, no? Siya rin po yung nagsabi na ito ang siya po yung nagbautismo kay Jesus, na sabi na hindi ako karapat-dapat na magbautismo sa iyo, pero sabi ng Panginoon ay kailangan natin gawin ang bagay nito. Iyon po ang Juan na tinutukoy dito. Yung sinabi, sinugo ng Diyos, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. So yan, malinaw na si Juan dito, siya po ay isinugo mula sa Diyos. Ano po? Bakit po sinabi ni Juan ito? Ipinapakita rito na siya ay created, no? Tao, no? Hindi po siya Diyos. Kaya sinabi dito, mula sa Diyos, siya po ay isinugo. At ang kanya pong pagkasilang ay doon sa panahon na ang kanyang nanay ay barren o baog. Matanda na siya. At siya po ay, kumbaga tinatawag natin sa panahon natin ay miracle child. No, parang si Sarah, nagbuntis siya kahit na siya ay matanda na at baog. Ganon din po ang rito. So dito meron tinatawag na divine intervention. Kasi po ayon sa plano ng Diyos. Kaya na ipanganak.
si Juan na Bautista. So sa nakita natin dito, ang sabi, si Juan ay isinugo mula sa Panginoon, na kung saan po, sinabi doon sa verse 7, naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. So nakita natin dito, meron siyang gagawin. Meron siyang inatas na gagawin. Ang sabi doon, naparito siya upang magpatotoo. Yan to be the witness, to be a witness. So tayo po na mga mananampalataya, sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, darating sa inyo ang banal na Espiritu at kayo ay magiging, sabi? Witness o magpapatotoo tungkol sa akin. No? So hindi lamang po ito, sabi nga para sa mga katulad namin, na mga pastor at mga evangelist, ang inutusan, ito po ay tinatawag ng ministry ng bawat isa, no? Ang magpatotoo. Di ba pagka tayo ay isipin natin na tayo sa isang courtroom, di po ba? Pagka nasa husgado tayo, at ang ating abogado is Attorney Maki. Siya po ang abogado natin na magtatawag ng witness para ipagtanggol yung nasasakdal. At tayo po ang magpapatotoo doon sa taong ito na ang kanyang pagkatao ay mabuti. Ganun po ang ating trabaho. Kaya tinawag dito, una si John the Baptist ang nagpasimula ng ministry na ito na magpatotoo tungkol sa Panginoong Hesukristo. So, kung makikita natin ang katotohanan na ito, na si John, siya po ay, sabi nga, pioneering. Nag-pioneer siya na para ipatotoo si Hesukristo sa lahat ng tao. Kung matatandaan natin, siya yung nagbautismo at sinabi niya, kung tatakbo tayo dun sa verse 15, jump lang tayo ng konti. Sabi kasi dito, nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang dumarating na kasunod ko ay higit kaysa akin sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak. So yun po yung patotoo ni Juan, na pinapakita niya na si Jesucristo ay Diyos. Kasi binanggit niya, siya ay naroon na bago pa ako ipanganak. At si Jesus ay nagsabi na ako ay, nung panahon, si Moses, nauna pa ako kay Moses. Sabi niya, nung si Moses pinanganak, nauna pa ako kay Moses. Di ba? Sabi nga nung mga Pariseo, hindi ka pa nga 50 taon eh. Paano mo sasabihin ikaw nauna pa kay Moses? Di ba? Si Moses, ilang libong taon na nangyari na lumipas. Tapos sasabihin mo, di ba? Kaya babatuhin siya kasi inangkin niya na siya ay sa pasimula at yun ay pinatotohanan ni Juan doon sa verse 1, di ba? In the beginning was the Word, no? And the Word was with God. Ngayon, si Juan ngayon, sa laman, siya ngayon na magpapatotoo sa tao. Na ito yung beginning of our ministry. The beginning of the ministry of every Christian. Yung pong ipatotoo si Jesucristo sa lahat ng tao. Amen? So, yun po yung ating purpose. Yun po yung layunin natin, ipatotoo. Hindi po kinakailangan tayo magaling na Bible school student para ipatotoo si Jesucristo. Sapat na po yung kung naunawaan natin na siya ay Diyos at siya ay nagkatawang tao. Sapat na po yun at kung ano ang ginawa sa buhay natin. Ganoon ang ating patotoo. Ang tanging ipatotoo natin ay si Jesucristo at wala nang iba. Maging sa ating pong pangangaral ay yun po ang dapat na nagiging sentro. Sa pagpapahayag natin, si Jesus dapat ang nagiging sentro ng lahat. No? Hindi po yung ating mga bagamat ng karanasan okay po yan, maganda po yan, pero dapat maibalik yung kaluwalhatian sa ating Panginoon kung paano niya tayo kinilos at binago. Kailangan maisentro lagi ang ating patotoo patungkol kay Jesucristo. Di ba? Dapat ganoon ang ating pagharap sa lahat ng tao. Yung ating pag nabanggit, di ba, minsan naalala ko dito, may nagsalita rito nang sabi, ano ba yung kakaiba sa iyo? Di ba?
Bakit parang may kakaiba sa iyo? So nagkaroon ka na ngayon ng pagkakataon para sabihin na dahil kay Hesus Kristo. Di ba? So ngayon, nandun ka na ngayon para ipatotoo siya. Kasi ang ganito ang ginawa ng Panginoong Hesus sa aking buhay. Binago niya ako tungo sa kaliwanagan, mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. So si Pablo na naman, si Juan na Bautista, siya ay ipinadala ng Panginoon upang magpatotoo. At ito po yung number 1 na layunin ng isang mananampalataya. No, sabi doon ay naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. At sino ba ang ilaw? Di ba si Jesus? Ano? At upang ang lahat ay sumampalataya, no? Ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. Hindi po ang tinutukoy dito ay ang Panginoong Jesucristo, kundi si Juan nga po ang tinutukoy. Sa pamamagitan ni Juan, niya, ay inilatag niya ang daan para makilala ng sanlibutan ng lahat ng tao, ng mga Hudyo, ang dumating na tagapagligtas mula sa Diyos. At yun yung ating layunin, no? At yun ang layunin ni Juan, kaya niya isinulat ito. Sabi nga po nung ibang mga pastor, mga lingkod ng Diyos, ito daw pong aklat ni Juan ay evangelistic book. Kaya nga lagi natin itong pinababasa kasi makikita natin dito yung pagka-Diyos ni Kristo. Kung maunawaan natin, talagang at lalalim tayo sa salita ng Diyos, pag-aaral nito, makikita natin na hindi lamang po pala ito ay isang aralin, kundi ito po ay isang gawain para sa atin. No? Pag nakikilala mo kasi si Jesucristo, lalo mo siyang naipapatotoo sa iba. Mamaya makikita natin, meron palang salitang ganon. Alam niyo ba ang salitang sa Griego ng witness ay martoria. Maritoria. Ano ba? Tama ba ko? Ayan, tama. Para kasi pagka sinabi mo, parang ano ito eh. Marites. Parang gano'n eh. Martoria. Kasi sa ibang salita po, martores. Yung ibig sabihin ng witness. No? Yung witness po kasi sa Griego ay martores. Na ibig sabihin, pagpapatotoo. No? So, yung ginamit na salita dito, na siya po ang magpapatotoo, ay ibig sabihin po, bagamat, sabi nga hindi niya kilala si Jesucristo sa pagka-Diyos niya, pero dahil sa ang Panginoon ang sumasa kanya, ipinatotoo niya si Jesucristo na mas higit pa. Di ba? Binasa natin sa verse 15. So yung siya ang tagapagdala ng mensahe ng pagka-Diyos ni Jesucristo sa lahat ng tao, na kung saan siya po ang ginamit ng Diyos para ihayag ito sa lahat. So sabi nga po ang lahat ng mga totoong Kristiyano ay kinakailangan po maging Christ-centered ang buhay niya, na po, para ang kanyang ipatotoo ay si Kristo lamang, na po. Siya rin po ang tunay na witness ng Panginoon na sa kaligtasan tinanggap niya, no? Hindi po ito about sa mga bagay o blessing na tinanggap natin, kundi yung kung sino ang pagka-Diyos o sino si Jesucristo sa kanyang pagka-Diyos. So dapat po itinuturo natin ang mga tao sa Panginoong Jesucristo, sapagkat yun po ang tungkulin natin, no, sa ating pong kaligtasan na tinanggap. Diba? You will be my witness. No po? So doon pa lang makikita natin na meron na pala tayong tungkulin. At pinasimulan yun ni Juan na Bautista. So maliwanag po na ang ating pong pagkaligtas ay meron tayong gagawin. At yun ay to be a witness for Christ. Ipatotoo ang tungkol sa ilaw. Na ang ilaw na ito ang magbibigay liwanag sa nadidilimang buhay ng mga taong wala kay Kristo. Yun po ang dapat nating makita, tandaan. Ano po? So, nakita natin na kahit ang si Apostol Pablo nga po ay sinabi niya gusto niya lamang na si Jesucristo ang maituro, no? Maipahayag si Kristo lamang, wala na pong iba. Hindi na po siya bumabanggit ng iba pa, kundi si Jesucristo lamang. So nakita natin na si Jesucristo ang dapat na maging sentro ng ating pong pagpapahayag o pag-witness o pagpapatotoo. Siya lamang po ang dapat na maging subject ng ating pong mga sinasabi
patungkol sa kanyang pagliligtas. At sa verse 8 po, dito tayo sa verse 8, sabi niya, hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Si Juan pa rin po ang tinutukoy niya dyan. Hindi po siya ang ilaw. Ang sabi nga po doon sa John chapter 5 yata yon, sabi doon sinabi doon kasi na siya yung liwanag. Ang ibig sabihin pala noon, siya lamang po ay tinatawag na parang lampara na binigyan ng liwanag ng Panginoon. Di ba? Tayo ngayon, ang tinatawag ngayong lampara, yung the light of the world. Di po ba? So, the light of the world, you are the light of the world, sabi niya ganon. Hindi po tayo ang tunay na liwanag na katulad ni Jesucristo. Tayo po ay kumukuha ng liwanag sa Panginoon dahil nagliliwanag na siya sa atin. No po? So tayo yung reflection ng Panginoon. Kaya pag nagliliwanag ang buhay natin, napakadali na ihayag ang salita ng Diyos sa mga tao. Sapagkat ang inihayag natin ay walang iba kundi siya. Nakikita kasi sa atin ang liwanag na ito. We are dominated by the light of Christ. So, we can share Christ in kumbaga, maliwanag na pamamaraan, katulad ng napag-aralan natin kanina, ng maliwanag na pamamaraan, yung katotohanan ng kaligtasan o pagliligtas ng Panginoong Jesucristo. Doon na tayo gumagawa sapagkat siya ang ating inihahayag at hindi po ang ating mga sarili. So, yon. Inom lang po ako ng konti. So, yan po. So, ang purpose natin, kaya tayo naligtas, kaya tayo napunta sa liwanag, ay upang ibahagi ang liwanag na ito. No? Sabi nga doon sa Roma chapter 10, na paano nila malalaman ang katotohanan, no? Kung walang maghahayag. If there will be no preachers, diba, to preach the word of God, hindi po malalaman ng mga tao. May nagtanong nga po paano daw po yung mga nasa bundok? Paano sila maliligtas? Ang sagot sa kanya, di pumunta ka. Di pumunta ka doon para makarinig sila ng salita ng Diyos. Bakit itinatanong mo lang? Kaya ka nagtatanong na yan kasi may pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Sabi, nakakagulat yung mga ganong sagot. No? Kaya mo natatanong yan kasi may pinapagawa sa iyo pala ang Diyos. Yun nga, ipahayag sa kanila. So ngayon, nagkaroon tayo ng tinatawag na 2040 window. Di ba? At yung mga New Tribes Mission, pumupunta sa mga tribo. Kasi po, hindi sila maliligtas kung wala silang narinig na salita ng Diyos. Hindi nila makikita ang liwanag kung wala magdadala sa kanila ng ilawan na ito. Na po? Kung hindi dadali ng liwanag. So, yun ang sinasabi doon sa Roma, chapter 10, na kung saan po, kung wala magdadala ng salita ng Diyos sa kanila, ay wala pong maliligtas sa kanila. Kaya imposible na maligtas sila kapag walang nagdala nito, no? Walang naghayag. Kaya nga po tayo ay nahahamon na magmisyon kasi po yun ang ating layunin, ang tungkulin natin. Ihayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao upang sabi doon na whoever believes will not be condemned, no? They will call upon the name of Jesus and those who call upon the name of Jesus will be saved, sabing ganon. So, may tungkulin ang bawat mananampalataya. Pero hindi naman natin sinasabi na kailangan natin gawin na ngayon ito. If there's conviction in your heart para gawin ang bagay na ito, bakit hindi? At yun ay ginagawa natin at gagawin natin. For the glory of our Lord, our Savior, Jesus Christ. So, the goal of the gospel ministry, the true nature of the ministry is to preach, no? Preach the word of God, His saving grace, no po? Yung saving gospel na ito, yung mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya kung tayo man ay nako-convict o nababurden, mayroong ginagawa ang Diyos sa atin. Kaya tayo dapat kumilos, no po? Dapat na yung sinabi na sa awitin na mabanggit ko lang to yung awitin na here I am, Lord, send me to the nation. Kung ito ang awitin natin, laman ng puso natin, gawin natin. Sundin natin ang Great Commission. Kasi yun ang tungkulin natin. Kaya para maawit natin ito ng buong puso. Kasi here I am, Lord, send me to the nation. Kasi kailangan po
No, kailangan ng mga tao para maghayag sa lahat ng mga ito. No, meron tayong mga tribo na salamat sa Panginoon pinupuntahan ni na Pastor Jonathan, Kalangian, sa mga iba nating mga misyonary sa Sibat at iba-iba pa po. Inaabot ang ano. Hindi natin po kayang gawin lahat ito, pero pag tayo po ay ginamit ng Panginoon, sigurado po hindi tayo mapapahiya. Nakakatuwa ang mga istorya ng kung mababasa niyo mga istorya ng mga misyonaryo, si David Livingstone, si John Bunyan, at iba pa po, marami, si John Wesley, na nagpatotoo sila doon sa kanilang mga ginawang paghahayag ng salita ng Diyos sa mga tao. At marami ang naligtas. Kasi po, iyon ang tamang ministry na inihayag ni Juan, yung the true nature ng ministeryong ito. At ang pangalawa po, ayan, kung meron ding verse, anak, pakilagay po, Pastor. Puyat kasi na anak ko dyan eh. The light of Jesus illuminates the nature of the Son of God. Yan, verse 9 to 10. So yung pong katotohanan, salamat, ang bilis. Yung katotohanan na ito na si Jesucristo ang ilaw na siya po rin po yung nagpapahayag ng kalikasan ng anak ng Diyos. Bilang siya ay anak ng Diyos, ipinapahayag nito, sabi niya dito, ito ang tunay na ilaw. Kanina po ang sabi, si Juan the Bautista ay magpapatotoo tungkol sa ilaw. At ito ngayon ang sinasabi, ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. O sa lahat ng tao, no, siya po ang nagbigay liwanag sa lahat ng tao. So nung dumating siya, ang buong mundo ay naliwanagan. Amen? Tayong mga Kristiyano ngayon, na naririto, ang siyang nagiging o nagsisilbing liwanag ngayon sa mundong ito. No? Kaya kung tayo ay aandap-andap, hindi, parang nagdidilim lang ang ating mundo sa paligid. Kinakailangan tayo nagliliwanag. No? Always aflame, sabing ganon. Lagi pong mayroong sindi, laging may langis, o yung pahid ng banal na espiritu, para po lagi tayong nagniningas. Yan po ang sinasabi. Ito po ang tunay na ilaw, dumating na sa atin, upang liwanagan ang lahat ng tao. No? Siya po ang tinawag ng Panginoon do sa Hebreo chapter 1. He is the one in whom the Godhead dwells bodily. He is the one in whom the glory of God is revealed, full of grace and truth. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo chapter 1 verse 3. Siya po ang tunay na liwanag na dumating sa atin, na nananahan sa atin, at yun po ay ngayon ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nung siya ay nasa katawang tao, siya po ang nagliwanag sa mundong ito. At ang sabi niya nga po ay, iiwan ko sa inyong banal na Espiritu na siyang magpapatuloy nito, yung liwanag na ito. So ngayon nakita natin yung pong ipinakilala doon ni Juan, ang pagka-Diyos ni Jesucristo bilang anak ng Diyos, yung the true nature of the Son of God. Ngayon, tayo ngayon ang siyang nagsisilbing instrumento ng Diyos para ipagpatuloy ang liwanag na ito. Ang ilaw ay nagliliwanag, ang true gospel o yung true ministry natin ay ipahayag ang liwanag nito sa lahat ng mga tao, at makikita natin na siya ang tunay na liwanag na nangingibabaw sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang tunay na liwanag na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kumbaga sa Kanya po yung liwanag na nanggagaling sa atin, at ito ay, sabi nga natin, ay ipinapasa din natin sa mga tao. No? Tayo yung liwanag na ngayon, na nagsisilbing liwanag ngayon sa mundong ito, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. So ano ba ibig sabihin nung nagliwanag o naging liwanag sa lahat ng tao? Ano ba ibig sabihin nito sa atin? Ang ibig sabihin po nito, ako na rin sasagot, ay nakikita natin yung katotohanan kay Kristo, no? Katotohanan in Him, no? Isa Kanya yung tunay na pagka-Diyos niya. No po? Sa atin kasi tayo ang nagdadala nito eh. Kung totoong tayo ay mayroong tunay na Diyos, ito po ay nakikita sa ating buhay.
Kaya pagka medyo, sabi nga natin medyo hindi, wala tayong gana, minsan parang ayaw nating sumamba, parang ayaw nating, alam ba mag-share o humayo. Minsan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na doubt. Balikan natin ang katotohanan na kung sino si Jesucristo. Opo, balikan natin, sabi nga muli nating pag-initin, pagliyabin itong apoy na ito na nasa sa atin, yung liwanag na ito. Kasi ito yung daan ng Diyos para magliwanag ang buhay natin sa lahat ng mga tao. He is the only light for every man. No? Siya lamang po ang ilaw para sa lahat ng tao. Ang lahat ng tao na naliwanagan niya ay tunay na nawala na sa kadiliman. Tulad ng sinasabi ng ni Juan. Ang lahat ng sa kanya ay naligtas, nakita sa kanya ang liwanag at naunawaan niya ang kahalagahan ng liwanag na ito sa kanyang buhay. At ito ay kanyang pahalagahan. At hindi na niya ito pababayaan na sabi nga itago lamang sa ilalim ng takalan, no? Doon sa ilalim ng kung ano man yung lugar na pinagtataguan natin. Kasi minsan tinatago natin yon sa ating pagiging makalaman, yung liwanag na yon, at nadidiliman tuloy at namunumbalik tayo sa kadiliman dahil ayaw nating itong makita ng tao yung liwanag na ito. Maaring nahihiya tayo, natatakot tayo, o hindi natin kaya o nagkakaroon tayo ng panghihina ng loob, kaya hindi natin ito maibigay o maihayag yung liwanag na ito. Dapat po na ang liwanag na ito, kung kilala natin si Jesucristo, ay dapat tayo lumalakad sa liwanag na ito at wala na tayo sa kadiliman. Amen? Amen. So tayo po ay dumako na doon sa pangatlo. Meron pa bang verse 10 yun? Ayan na pala, tama. Sa pangatlo po, the light of Jesus illumines the true nature of sinners. So sa pamamagitan naman ng liwanag ng ito ng Panginoon Kristo, naiyahayag ngayon ang tunay na kalikasan ng tao na makasalanan. Ayan, tingnan natin sa verse 10. Ang sabi dito, sa verse 10 po, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Totoo po, di ba? Hindi siya nakilala. Ayan na sa harapan niya ang tagapagligtas. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi niya ba nasaliksik ang sinasabi sa lumang tipan patungkol sa akin? Hindi niya ba ito na aral? Kaya yun ang pinasinabi niya doon sa mga Pariseyo. Hindi ba kayo nag-aral samantalang kayo ay mga eksperto? Hindi niyo ba alam ang nangyayaring ito? Di ba? Kahit yung nung panahon ng dumalaw ang di ba, ang mga mago. Sabi ni Herodes doon sa mga pantas niya talaga ba merong darating mula sa ganitong lugar? Alam naman nila nasa liksik nila pero hindi nila tinanggap. Kasi ang sabi nila, walang manggagaling sa Bethlehem na tagapagligtas. Ang sabi manggagaling sa lahi ni Judah. Diba? Kaya, hindi nila nakilala itong liwanag na ito. Hindi nila nakilala ang liwanag na ito kasi sila po ay nadidimlan. Diba? At yun yung mga tao sa paligid natin, yung mga makasalanan. Naririmlan sila. Hindi nila alam ang katotohanan. Kaya tayo, na mga mananampalataya, tayo ngayon ang magbibigay ng liwanag sa kanila. No? Through the light of the gospel. Yun po ang tungkulin natin. No? Yun po ang ministeryo natin. Nabanggit ito dati na ang ministeryo ay doon sa labas. Kasi totoo po yun. Ang ministeryo nasa labas kasi nangangailangan ng kaligtasan ng lahat ng tao sa labas. Si Pastor Dan yata nagsabi nun, the true ministry is outside, sabi niya ganun. Tama po yun kasi sino pa ba may ministeryo natin dito? Sino pa ba ang hahayagan natin dito? Tayo ay mga naligtas na. Tama, di ba? So tama na nasa labas yan. Gagawin natin yan. Nawa'y mahamon tayo na gawin yan. Hindi po ito sinasabi natin na yung mga medyo kailangan pumunta na gano'n. Kung tayo kinakatok ng Panginoon, ibahagi ito sa ating kaopisina, sa ating kaklase, no? Gawin po natin. Unahin natin ang ating pamilya. Unahin po natin ang pamilya natin. Kung hindi paligtas yung pamilya nyo, unahin po natin yun.
baka naman po, hindi naman ako nag-ano po, no? Ayoko manghusga, no? Pero baka naman yung liwanag natin sa ating sambahayan ay aandap-andap, kaya yung ating mga asawa, anak, ay parang ayaw maniwala. Kasi baka tayo mismo, hindi nagliliwanag sa ating pamilya. Kailangan po natin maalalahanan yung sarili natin. Na hindi po tayo dapat magtago sa kadiliman, dapat tayo ang nagliliwanag una sa ating pamilya. Kaya nga sabi doon, di ba? First in Jerusalem, sinasabi po yung household kasi yun eh. Sa ating kapaligid o sa ating mag-anak, pamilya, ang pinakamalapit yung asawa, anak natin. Yan po yun. Unahin natin. Paano ngayon? Dapat kasi nating nakikita o nalalaman ang liwanag na ito, yung true nature of the Son of God. Yun po ang dapat nating makita, maunawaan. So yun po ang ating dapat na ipayag. Sabi nga dito hindi siya nakita. Bakit po? Kasi po ang sabi ni Jeremiah doon sa chapter 17, ang puso ng tao ay tunay kasi pong deceitful, mapanlinlang. Kaya kahit alam na nila, nasa harapan na nila yung liwanag, yung katotohanan at ang buhay, ayaw pa rin nila tanggapin. Kasi ang puso nila ay nadidimlan. Yun ay layunin kasi ng Diyos para matupad yung kanyang plano para sa kanyang anak. So, kailangan po natin ipahayag ito, ipakita sa kanila yung true nature of being a sinner. Na siya ay nadidiliman at kailangan niya po ng tagapagligtas. Kailangan niya po si Jesucristo. Marami po ang nagre-reject, totoo po yan, pero wala na tayong magagawa kung nire-reject nila. Ang mahalaga po, inihahayag natin sa kanila yon. Wala na po tayong pananagutan kung ito i-reject nila, tanggihan nila. Ang mahalaga po, ginawa natin, no? Nagawa natin. Baka kasi dumating yung time na nagsisi tayo kung kailang huli na. Hindi natin nasabi sa asawa natin, hindi nasabi sa anak, hindi natin na isabi sa mga kaibigan natin, kaklase, tapos mababalitaan mo na matay. Saka lang tayo, although hindi tayo sisisihin ng Panginoon, pero yung konsensya natin, no? Na binigyan na tayo ng pagkakataon, pero pinalagpas natin. Di ba, nasabi rin dito ni Pastor Edo yun eh. At marami tayong patotoo na nalagpasan, pero salamat, bumawi ang Panginoon. Di ba, may pagkakataon, binibigay ang Panginoon. Di ba, no? Meron ganoon, pero wag natin, sabi nga, in season and out of season, di ba, sabihin natin, pag may nagtanong sa akin, bakit ganyan ang mo? Parang saya-saya mo kahit puno tayong problema. Kasi meron akong Kristo. So, ipahayag natin sa lahat ng pagkakataon. Ipakita natin yung liwanag na ito ng Diyos. No? Kasi ito po yung tinatawag nating katotohanan sa buhay natin. Nakakalungkot lamang na talaga pong sa panahon ngayon, tulad na nangyari nga sa Kuya Rod, California, di ba? May mga before na mangyari yon, mayroong mga paglapastangan, no? Na yung flagrant, yung pananadyang pag-reject sa Diyos. Sa Brazil, di ba? May mga nangyari yon. Di ba? Yung mga nagmarcha ng mga colorful. Yun pinahintulot ng Panginoon upang ipakita yung kanyang kapangyarihan. Para ipakita sa mga tao na ang tunay na kalagayan nila bilang makasalanan. Ginagawa ng Diyos yun, ipinapagawa ng Diyos o pinapahintulot ng Diyos upang ipakita yung tunay na kalagayan ng tao. Na kung wala ang Diyos sa buhay nila, sila ay mapapahamak. So tayo po ang ginagamit ng Diyos para ihayag yun. Sa verse 11 naman po, pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap na sarili ng kababayan. Yan nga po yung sinasabi ko kanina. Na he came to his own. Sabi niya, ano ba ibig sabihin nun? Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap na sarili niyang kababayan. Siyempre, natatandaan natin, ang bansang Israel, alam naman natin sa Old Testament, sila ang piniling bayan. So sabi niya, ito ang aking bayan, ito ang aking piniling bayan. So sinabi niya rito, akin ito, pag may-ari ko ang bayan na ito. Pero mismo ang bayan ko, ang ayaw tumanggap sa akin, sabi ng Panginoon Jesucristo, di ba? Sabi niya, walang honor ang propeta sa sarili niyang bayan. Kasi mismo gusto siyang patayin, mga kababayan niya, di ba? Ihuhulog sa bangin, babatuhin. Hindi siya nakita, hindi siya nakilala ng kanyang kababayan. Ito ibig niya sabihin na pumunta ako sa sarili kong bayan pero hindi nila ako pinansin. Yun na nakakalungkot na katotohanan. So ano po pa ang pang-apat? Sabi dito naman,
meron pa pong apat na aral na itinuturo sa atin dito si Apostol Juan. The light of Jesus illuminates the true nature of believers naman. Yan, makikita natin yan sa verse 12. O, alam natin yan, ano po? Kabisado natin yan, di ba? O, pakibasa nga po ng sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Ayan, so, yung pong salitang tumanggap dyan, kasi sa English, wala na po yan. Talagang sabi niya, those who believe, di ba? Those who believe, He gave the power to become children of God. Amen. May 500 ka ako at joke lang. Di ba? He gave power. Ang ibig niya po kasi dito, kaya medyo nilinaw to tumanggap. Kasi yan din po yung believing, yung sumampalataya, believing and obeying. Yan po yan. Yan, na-discuss namin nung prayer meeting. Believing and obeying din. Kasi po hindi sapat yung believing, hindi ka naman nag-obey, di ba? Sabi doon sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat na tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, no? Di ba? Ay papasok sa kaharian ko. Kasi naniwala lang sila sa isip, pero hindi naman sila sa puso sumunod, no? Malayo, sabi nga nila malayo sa kanila ang aking mga puso, sabi ng Panginoon, malayo sa kanila ang aking mga puso. Ang isipan nila ay nasa akin, pero ang puso nila malayo. Yun din po yung sinasabing yan. Kaya po sinabi, yung pong tumanggap, believing and obeying, no? He gave the power to become children of God. So ngayon, ang katotohanan na tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos, no? Ang katotohanan na tayo po ay iniligtas niya. Ang liwanag ay sumaatin, no? Nakita natin yon sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, sa pagtanggap sa Kanya, at pananampalataya, pagsunod sa Kanyang mga salita. No? Nandoon yung tinatawag na complete obedience, no? Yung pong, paano masabihin sa Tagalog yun? Yung pagtalikod sa dati mong pagkatao, sa dati mong buhay, at ngayon ay papunta ka na tungo sa liwanag. Yun po yung sinasabi dito na believing, na ikaw ngayon ay isinuko mo na ang iyong buhay sa Panginoon. Hinayaan mo na siya ang manguna sa iyo. Kaya nga sinasabi natin sumisigaw tayo ng Abba Father, no? Kaya po sinabi yan sa Old Testament kasi kilala nila ang Diyos na ama nila, pero ama ng yung creator as a creator, father as a creator. Dito po, Abba Father, intimate po yung ibig sabihin nun. Intimate relationship sa ating Diyos. No? Meron na tayong intimate relationship. Ngayon, magandang yan dito, sabi niya, sa English kasi, to become, binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. To become kasi po, diba, to become, or the power to become children of God, ano po yun parang to become a being. Paano ba ipapaliwanag dito? Pag sinabi po kasing tayo sa ating old nature, nasa darkness tayo, patay tayo, di po ba? Yun ang sinasabi natin. Di ba, patay tayo sa ating kasalanan, sinasabi ng Roma. We are dead in our trespasses. So ngayon, we became children of God, hindi po ito isang ordinaryong experience. Pinapahayag lang dito kasi ni Apostol Juan na si Jesucristo, siya rin ang nagbigay sa atin ngayon ng panibagong pagkatao. No? To have a new being, to have a new being, yung spiritual being natin. Ito po yung born again experience. No po, dito pa lamang isinasabi na ni Juan yung pagiging born again. Yung to become children of God, hindi po ito sa sarili nating kapangyarihan. Ito po ay gawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga we were created physically sa ating pong lumang pagkatao, pero nung tayo po ay naging mananampalataya, tayo po ngayon ay naging bagong nilalang. Po, sabi sa 1 Corinthians chapter 5:17, di ba? Ang dati nating nature ay wala na, ngayon ay tayo ay bago ng nilalang. We are a new creature, di ba? New creation. Hindi na po ito yung new creation na
bago ang katawan natin. Bakit ganun? Bakit may sakit pa rin? Bakit may mahina pa rin? No? Ba't humihina pa rin? Yung pong espiritu ang tinutukoy dito. Yung tinatawag na you become children of God, mga anak ng Diyos, sa espiritu po yan. Espiritu. We are born in the Spirit. Yan, mapag-aaralan natin yan. Napag-aaralan natin yan sa Holy Spirit, na Book of Holy Spirit. Pero dito, makikita natin na ito po yung kalagayan natin. Sabi doon, ikaw ay, sabi sa John chapter 3, di ba? Chapter 3 verse 3 to 5, ha? Yung ang born again experience, ikaw ay hindi pinanganak sa laman, kundi ikaw ay pinanganak sa tubig at espiritu. Yun po yung born again experience o regeneration. Yung ating physical, nananatili, pero yung espiritu natin ay nagkaroon ng bagong buhay. So yun po yung sinasabi dyan na binigyan ng karapatan to become children of God. New being na tayo. Maliwanag po ba yun? Amen, amen. So sa panglima po, dito tayo magtatapos sa panglima. I hope na nagiging po ito, maliwanag sa atin kasi ang pinag-aaralan natin ay ilaw. Pagka hindi pa tayo naliwanagan naman yan. Panglima, the light of Jesus illuminates the true nature of God. True nature of God. So, sa verse 13 po, tingnan natin. Inom lang ako. Ayan po ang paliwanag dyan, no? Sabi niya, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan. Ano po? Yan po yung sinasabing, hindi sa pamamagitan ng childbirth, no, ng ating mga magulang. Hindi po yan ang sinasabi niyan. Sila ay naging, sa kalikasan, sa kagustuhan. Yung kagustuhan po kasi, ano yan alam nyo na, siyempre yung intimate relationship na mag-asawa, nagkakaroon ka ng anak, kagustuhan ng magulang mo na ikaw ay isilang. Yan po, yan no. O kagagawa ng tao. Ano naman yung kagagawa ng tao? Yung kagagawa ng tao, minsan, ay yung ala niya sa kanyang through his own effort, siya ay born again na. Di ba? Yun yung sinasabing sa pamamagitan ng gawa. No? Tayo ngayon ay anak ng Diyos. Di ba? Yung sabi sa pamamagitan ng gawa, ikaw ngayon maliligtas, ikaw magiging anak ng Diyos. Hindi po yun ang tinutukoy dyan. Wala tayong kinalaman dyan. Hindi po natin kayang gawin ng bagay na yan. Hindi po yan sa pamamagitan ng kagustuhan ng ating magulang o kagustuhan natin, kundi yan ay dahil sa kagustuhan ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. No? Ayon sa kalooban ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Siya po ang nakakaalam kung sino ang maliligtas. Ha? Hindi po tayo nakakaalam yan. Siya po. Kaya nga po, bakit sasabihin natin, bakit nire-reject nila ang Panginoon? Kasi po alam ng Diyos, sabi niya, alam niya kung sino yung sa Kanya. I know my flock, sabi niya gano'n. Alam ko ang mga tupa ko. And He hears my voice. So kapag may nagpipreach sa kanila, narinig ng mga tupa na ito, sila ngayon ay, sabi ay, and they follow me. No? They follow me kasi alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Kaya hindi tayo dapat magsawa kung meron tayong nakaibigan o kaklase, ipahayag natin, pero ayaw nila, wala po tayong magagawa. Huwag tayong magsawa na ipakita sa kanila, ipahayag sa kanila yung katotohanan na ito. Kasi po, sa pamamagitan nun, baka lang natin, one day, sabi nga right time na ng Panginoon, sila man ay tumanggap na. Di po ba? Sila man ay maligtas na. Kaya huwag tayong magsawa. Ang mabigat lang, kung hindi natin to sinisimulan. Yun ang dapat nating makita. Kung hindi natin sinisimulan, di ba? Magiging di ba? Nalalaman lang natin pero hindi tayo na tagasunod. Sa isip lang at hindi sa puso. So ito po, nawa ma-open ang ating puso, ang ating kalooban, na ang katotohanan na ito ay isinulat ni Apostol Juan para sa atin na mga mananampalataya upang malaman natin ang katotohanan na si Jesucristo ay tunay na Diyos, tunay na tao, na nagligtas sa lahat ng tao na makasalanan, na ipapahayag natin sa kanila ang kasalanan na ito upang sila ay magkaroon ng liwanag tungo sa kaligtasan.
Yun po ang ating dapat na gawin. At sa panghuli po natin, ito ang dapat nating kung nandyan nga yan. Yun, namamanggit na. Ayan. Ayan. So ito po yung bagay. Conclusion application na rin po kasi ito eh. Sabi dito, we need to know that believers of Jesus, ito po sinabi ni John MacArthur ito eh. We need to know that believers of Jesus are those who become by new creation eternal children of God. Ano? We need to know na tayo na mga mananampalataya na na-born again, no? Na na-regenerate, na bagong nilalang, ay tunay na mga anak ng Diyos. Ano ang pangalawa? We need to know that sinners are deep in blindness and darkness and resist the light. So ano ang gagawin natin? So kinakailangan po nating dalhin sila sa liwanag dahil sila ay nadidimlan o naririmlan sa kanilang kasalanan. Alam natin na tayo Kristiyano na at alam natin na may mga taong mapapahamak, pero pag wala tayong ginawa, pagdating natin sa langit, hindi tayo masasabihan ng Panginoon, my good and faithful servant. Bagamat ang tungkol yun sa talento, yun po ay tungkol din sa pagiging mananampalataya na naghahayag ng salita ng Diyos. At ang pangatlo po, we need to know that Christ is the only true light to enlighten every man. Ito ngayon na ipapahayag natin. Kung naunawaan na natin na siya ang tunay na liwanag, tayo ngayon ay may tungkulin sa labas, ipahayag ito sa lahat ng tao upang sila man ay huwag mapahamak. Ano po? Hindi sila mapahamak kundi sila ay mapunta sa liwanag. Sa EGN natin, sinasabi natin niya, from darkness to light. Tayo din po, ganun dati. Diba? Amen? Tayo po dating nasa dilim eh. Wala naman ditong nasa liwanag na eh. Kasi sabi nga ng Panginoon, hindi man ako pumunta rito para sa mga righteous. Pero ano yun, pag nung sinabi niya yun, very sarcastic yun. Kasi parang sinasabi niya, ay wala naman talagang righteous eh. Diba? Yung mga nagmamatuwid, yun ang tinutukoy niya doon. Kundi doon sa mga makasalanan, yung konteksto nun. Na po, yun ang kanyang dahilan kung bakit siya napunta rito. At yun ang dahilan o purpose ni Juan, kaya niya po isinulat ito. We need to know the foundational truth about the light na ito na si Jesucristo. Kailangan po natin malaman at maihayag ito sa lahat ng tao, lalo na po sa mga mahal natin sa buhay. Maaari po ba tayong tumayo? May inawit tayo kanina eh, pwede po ba natin maaga pa naman? Awitin yan, you light of this world, you came down into darkness. Paminsan-minsan lang naman ito eh. Hilingin ko na, maaga pa naman. Ayun ba yun? Here I am to worship. Yan. Salamat po. Tayo po'y tumungo sa Panginoon at pagbulay-bulayan natin po yung ating tinanggap na aral ngayon. Siyasatin natin yung sarili natin kung tayo ba ay nananatili pa sa liwanag, kung tayo ba ay tunay na nagliliwanag sa sanlibutan ito. Siyasatin natin yung sarili natin kung ano ba yung pagkukulang natin, kung meron man tayong pagkukulang na hindi natin nagagawa yung sinabi ng Panginoon to be a witness sa lahat ng tao. Tingnan natin yung sarili natin kung ito ba'y nagagawa natin. At kung hindi pa po, nawa ang aral na ito ay ating pong isa puso at isa pamuhay. Sapagkat ito po yung buong tungkulin ng tao. Ang siya ay maluwalhati sa lahat ng oras at panahon. Tayo po umawit sa Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yes, hallelujah. Bless your name, O Lord. Bless your name. Hallelujah. Light of the world, You step down into darkness. open my eyes. Let me see beauty that made
to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Never know how much it cost to sin my sin upon that cross. I never know how much it cost to sin my sin upon that cross. I never know how much it cost to sin my sin upon that cross. I never know how much it cost to sin my sin upon that cross. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Ikaw po ang Diyos na nagliwanag sa sanlibutan ito, Panginoon. Ibinigay ang buhay upang kami ay magkaroon ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, upang lahat ng aming mga karumihan ay iyo pong mahugasan ng iyong banal na dugo at magliwanag sa aming mga buhay, Panginoon. Ama, narito po kami humihingi ng tawad kung kami man, Panginoon, ay hindi naging karapat-dapat na magliwanag sa mundong ito. Punuin niyo po muli kami ng liwanag mo, Panginoon, upang doon sa sanlibutan ay madala namin ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng aming mga patotoo, pamamagitan ng aming mga buhay. Panginoon, maraming salamat po sa katotohanan na ito, na ang lahat ng tao, Panginoon, ay nais mong maligtas. At kung kami, Panginoon, ay tinawag mo na magliwanag sa sanlibutan ito, nawa, Panginoon, madala namin ito, Panginoon, sa lahat ng tao. Panginoon, maraming salamat po. At ito po ang aming papuri, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Purihin po, Panginoon. Pagpalay tayo ng Diyos. Makibasa po tayo sa Deuteronomy 12, 4 hanggang 7. At sa pagsamba nyo sa Diyos, sa Diyos nyong si Yahweh, huwag kayong tutulad sa kanila na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kahit saan maibigan. 5. Sa halip, hanapin nyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh
Salupuin ng isa sa inyong mga lipi, doon lamang niya ipahahayag ang kanyang pangalan at iyon ang itinuturing niyang tahanan. 6. Doon niyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng 10 bahagi. Handog mula sa inyong ani, pangakong handog, kusang handog, ang mga unang bunga ng pananim at ang mga panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Doon din kayo magsasalo-salo sa harapan ni Yahweh na inyong Diyos bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Ama, aming Diyos na si Yahweh, kami po, Panginoon, ay narito upang magpasalamat sa iyo. Salamat, Ama, sa kalakasan ng aming mga katawan. Salamat po sa mga pagpapalang pananalapi na iyong ibinibigay sa amin sa araw-araw. Salamat, Ama, dahil ikaw, meron kaming ikaw sa aming buhay. Ikaw ang lahat-lahat sa aming buhay, aming Diyos. Pagpalain mo po, Ama, ang aming makakayanang ihandog sa iyo. Ito po ay aming inihahandog sa iyo ng aming bukas na puso sa pangalan po ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Amen po, amen. Purihin ang Diyos sa kanyang mensahe ngayong umaga na ito. Ngayon po, dumako po tayo sa ating mga pabalita, mga important announcement ngayong linggo na ito. January 12, yan po. No? Important announcement. Prayer meeting every Thursday, 7 p.m. sa JNCM Central. Ulitin ko po, paanyaya sa lahat. Ipadala niyo po inyong mga prayer requests. Hindi lang po prayer requests, pati po mga answered prayers, mga exhortation, yung po pasasalamat sa ating GC. Meron po tayong GC dyan sa Central prayer meeting po natin. Every Thursday, 7 p.m. po dito sa Central. So next po yung ating JSCM Doctrinal Tenets. Patuloy po tayo sa ating Doctrinal Tenets sa pag-aaral. Why we believe what we believe. Every Sunday 8 a.m. So ang ating topic po ay the doctrine of God, the Holy Spirit. Patuloy po yung ating talakayan sa doktrina ng banal na Espiritu. ABC, Glow, MMOG, Cedars, all are encouraged to join. So ang venue na po dyan tuwing alas 8, dyan po sa may children's room, every Sunday po. Next po, ang ating Sunday School, yan po. So ngayon po, ginaganap na po yan ng 9:30 a.m. every Sunday sa worship. Sabay po ng worship time po, no? So onwards po yan, 10 a.m. para sa mga Bible lessons. So on level 1, ages 47, and level 2, 8 to 11, level 3, ages 12 to 15. Level 1, 2, Jesus appears to His friends. Yan po, level 1 and 2. Level 3 po ay Jesus crucified and resurrected. Yan po ang topic ngayon, linggo na ito. Amen po.
Next po, yung ating praise and worship rehearsal, a singers, dancer, band, creative technical team. If anyone would like to serve the Lord through praise and worship, you can join the team. Yan po, paanyaya po ng ating buting pastor, Pastor Edu and Sister Nikki. Kung sino pong gusto sumali po sa ating praise and worship. Sa marami pa pong bakante, nakita niyo po yung kabila dyan, wala po kumakawit, no? So pwede po kayo sumali para sumama sa pag-awit. Hindi na po sa pag-awit, dancers po, banda, ayan, creative team doon po. And technical team sa amin po ni Mayor Bert kasama namin po. Every Saturday po yan, 3 p.m. Dito po ang rehearsal para sa praise and worship natin po. Amen po. Okay, Glow presents More of You, Less of Me. Yan po ang paanyaya ng Glow. Meron po silang team na More of You, Less of Me. When January 19, 2025. So next week na po yan. No? Wear your Sunday dress. JFCM Central right after lunch. So free lunch and snack po yan. Ang speaker po nyo ay pinanyaya ating asawa natin Tatay Pastor, si Sister Sol Tamayos. See you next week sa Glow Fellowship next week. Okay, after worship service. Chair, okay ka pa ba? Ayan. Don't worry, may training tayo paano i-handle yan. Intentionality in breaking barriers in teaching kids. So, paano ba ma-break po yung barrier? Mahirap pong turuan talaga ang mga bata, no? When that will be on February 9, 2025, time 1:30 to 5 p.m. Sa Mambog po gaganapin yan, JICM Mambog. So, ang ating trainer doon ay si Sister Mai Lorente. After our lunch together. So, meron po yan, no? Barriers to learning sa pagtuturo ng mga kabataan po natin. So, yan po, ulit natin, February 9, 2025, 1:30 to 5 p.m., JICM Mambog. Ang teacher po natin or trainer si Sister Mai Lorente. Ang ating ABC, All Because of Christ, sa bagsak. So, youth service will return. Isang baksak na rin sila, no? Will return on February. So, February po, resume ulit yung ating worship service para sa ating mga youth and ABC, no? Dito po sa JSCM Central. We know that you are excited, new things will come our way. Yan po. So, excited na po sila para sa resumption ng kanilang youth service. Panguna po ng ating buting pastor, youth pastors, Pastor Maki Bisda. So, isa pa, paanyaya, meron pong short meeting din po, MMOG officers right after the worship service. Thank you po. Inaanya ko po si Pastor para sa prayer and benediction. Bago po tayo magtapos sa panalangin, meron po tayong mga naging bisita sa umagang ito. At maaari lamang pong kapag natawag ang pangalan ay tumayo at lumapit dito sa ating samahan kayo ng mga ushers, yung ating mga bisita. Si Girly Pagunsan. Yan, si Ate Pela. Siya po ay invited ni Joner. Sa Gasining Gualasan. Yan. Welcome po, Ate Girly. At kasama din naman po natin si Mariela Diaz. Ayan. Invited naman ni Jessica Carillo. Mariela Diaz. Welcome mga bago natin mga kasama, mga bisita. Hopefully ay makapagpatuloy tayo. Ano po? Sige po, tayo manalangin. Tumayo tayo lahat. Pagkatapos po, tatawagin natin. Sila muna po ang pag-pray natin. Salamat po, Panginoon, sa pagkataong binigyan niyo, Panginoon. Pamakasama namin ng mga bisita namin sa umagang ito. We welcome them, Lord God, to your family. We pray, O Lord God, for your blessing to be upon them, O Lord. And we continually pray that your word, Lord God, ang salita mo, ay magkaroon ng tanim sa kanilang mga puso upang makilala kanila ng lubusan, Panginoon, at patuloy nilang nasain
na ikaw ay makasama sa araw-araw, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, na maunawaan ang lahat ng bagay na ito at patuloy nilang isuko ang kanilang mga buhay sa iyo, Panginoon. Hipuin niyo po sila, Ama, ang kanilang mga puso at naman ang kanilang mga pinagdaraanan o mga pangangailangan, nawa ito ay inyo pong katagpuin. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat po. Makakabalik na po. Tinatawagan ko naman po yung ating pong mga pupunta abroad. Permanente na po ito. Sabi kasi dito, magre-reside abroad sina Kuya Ronnie at Ate Dayan. Wow, at long last. Brad Ronnie, parang nailuluha-luha ka. Mamimiss mo ang mga kapihan natin, Brad Ron. Yan, sila po yung mag-abroad. Hindi po sa California, kasi nasunog yon. Saan nga po pa kayo? Missouri. Yan, sabi ng Sister Edna, yun pala ang bansa na laging nagsosorry. Missouri. Si Sister Baby din po, alis. Yan, buti, nabanggit yan. Sister Baby de la Paz, halika na, huwag ka na mahiya. Baga, pupunta rin naman po ito, pupunta kay Jade sa Abu Dhabi. Tama ano po, Abu Dhabi. Yan, malapit sa Cubao. Hindi ba yun doon? Sila kasi malapit sa New York Street, Cubao. So tayo po yung manalangin na nawa ang Panginoon ay patuloy na gumawa sa buhay ng mga kapatid natin. Sister Baby naman ay bakasyon lang. Ang mag-asawa ay talagang permanente na po. So salamat Panginoon, tunay na ikaw ang dakilang Diyos, nakakaalam ng mga plano niyo po sa buhay ng inyong mga anak. Salamat po Panginoon dahil alam namin na saan man lugar sila pumunta, Panginoon, patuloy kanya nilang makakasama at patuloy niyo rin po silang gabayan at patnubayan, Panginoon. Sister Baby na dadalaw kina Jade, ingatan niyo po siya at patuloy na maging ilaw at asin sa lugar na iyon. Ang kanyang buhay maging mabuting patutuo din at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong biyaya at pagpapala ay maranasan niya at ma-enjoy niya, Panginoon, ang company ng kanyang anak na si Jade. Maging ang mag-asawang si Diane at si Ronnie, Lord, alam namin na ito'y plano niyo para sa kanila. Matagal na ito, Panginoon, ay pinagpe-pray namin at ngayon ang katuparan nito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na tumutugon sa mga panalangin. Dumaan man ang mga anak mo, Panginoon, sa mga masalimuot na panahon nang nilang piniprepare ang bagay na ito. Pero alam namin na ikaw patuloy ang gagabay sa kanila. Saan mo sila, Panginoon, dalhin, ay ikaw rin po ang magliliwanag sa mga buhay nila, Panginoon. Gamitin niyo sila, Panginoon. Turo niyo sa kanila ang mga lugar na kanilang pupuntahan upang makabahagi sa mga gawain mo, Panginoon. Makabahagi sa iyong iglesia, Panginoon, na dadalhin mo sa kanila, pagdadala mo sa kanila. Palayan niyo po sila, Panginoon. Ingatan sa kanilang pagbiyahe. We pray for your safe travel. Safe, Lord, na pagbibiyahe sa lugar na pupuntahan nila at patuloy nilang maranasan ang iyong pagpapala at ang iyong pag-ibig at ang iyong liwanag, Panginoon. Salamat po aming Ama, aming Diyos. Ito pa aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Maraming salamat po. Size 9 po ako, size 9. Nag-advertise. Joke lang po. Biruan niya pag kami aalis kasi para maging masaya tayo. Hindi tayo malungkot, ano po? Bagamat malmimiss natin sa kapihan si Brother Ronnie. Kapag tayo po'y magtapos sa panalangin, pag-awit, mawit po tayo sa Lord. Praise to you, Lord. Taas natin ang kamay natin sa Kanya. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done.
Panginoon, tuloy na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagliliwanag sa kadiliman ng mundong ito. Nawa, Panginoon, katagpuin niyo po ang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Panginoon, ikaw po ay magliwanag sa mga lugar na nadirimlan. Sa mundong na madilim na ito, Panginoon, nawa ang iyong liwanag ng iyong salita ay makaabot sa bawat sulok, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang bansang aming kinalalagyan. Panginoon, ikaw po ang patuloy na magbigay ng kakayanan sa amin, Panginoon, upang maihayag ang liwanag na ito sa sanlibutan. Gamitin niyo kami, Panginoon, bilang ilaw ng mundong ito, bilang ilaw ng sanlibutan, at magliwanag ang aming buhay saan man dako kami pumunta, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap ng walang kapintasan sa isang Diyos na buhay. Sumaatin lahat ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, at ang pakikipisan ng Santong Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa atin pong paghihiwa-hiwalay, patuloy po nating papurihan ng ating Diyos. Let everything that has breath praise the Lord. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His greatest holy name, praise Him, all the earth praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. 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 From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to south. From the rising of the sun, let His praise be heard.